Sa isang kakaibang mundo kung saan nabubuhay ang mga tao sa ilalim ng system na nagbibigay ng blessing na tinatawag na rank kapag tumuntong sila ng 10, si Errol ay sabik na hinihintay ang araw na iyon dahil ang rank ang magdedetermine ng future at role ng isang tao. Sa mismong birthday niya, nag-celebrate ang parents at sister niya. Iniisip na sure na mataas ang rank na matatanggap niya kahit siya mismo ay parang walang pakialam sa system. At pagkatapos ng breakfast nagmamadali silang pumunta sa lugar kung saan ang priest ay isa-isang nag-a-announce ng ranks ng mga bata, may naging blacksmith, may naging cook, at pinaalala ng kapatid niya na ang ranks ay naaapektuhan ng ranks ng parents, at dahil ang mom nila ay sword saint at ang dad nila ay great sorcerer, destined daw si Errol sa something amazing. Nang dumating ang turn niya, lumakad siya ng kalmado papunta sa priest habang bulungan ang crowd kung anong legendary rank ang makukuha ng anak ng mga bayani, pero nang ilagay ng priest ang kamay sa noo niya at hinihintay ang light na magpapakita ng rank, walang lumabas, kaya nalungkot ang priest at sinabi sa kanya na ipinanganak siyang rankless. Lumipas ang mga araw at tinangkang eye comfort ng parents niya si Errol, sinasabing hindi niya kailangang maghanap ng trabaho at pwede siyang tumira sa kanila habang buhay, pero hindi naman siya bothered dahil bata pa lang siya ay nagte-training na siya ng swordsmanship sa ilalim ng supervision ng malakas niyang ina, at alam niyang kung may rank siya bilang swordsman mas madali ang landas pero kahit wala ay kaya niyang buuin ang sarili niyang daan gamit ang effort. Habang nagpapahinga siya, may narinig siyang ingay sa training ground kung saan nakita niya ang dalawang batang nag-spar na mahina ang fundamentals pero tinatanggap bilang fighters dahil may rank sila, at nang makita siya ay tinanong kung bakit siya nandoon at sinabi niyang magte-training siya, kaya tinuya siya ng dalawa dahil rankless siya at nagmayabang ng sword moves nila. Pero kalmado lang si Errol at tinanong kung gusto nilang makipag-spar, at kahit akala nilang nagbibiro siya pumayag sila. Bago magsimula tinanong siya ng isa kung meron siyang divine protection na meron dapat ang lahat para hindi madali masaktan, at sinabi niya na meron, kaya naging kampante ang kalaban, pero sinabi ni Errol ng may confidence na hindi niya kailangan ng protection para talunin ang mga batang tulad nila, dahilan para magalit ang swordsman at umatake ng buong lakas habang binabagsak ang espada niya kay Errol. Si Errol ay walang hirap na nag-block ng attack, ikinagulat ng kalaban na nagpatuloy pa rin sa pag-swing ng padalos-dalos, pero naparry niya lahat ng sobrang dali. Nang sumali pa yung pangalawang bata at umatake mula sa likod. Mabilis siyang tumalon palayo, at na-realize niya na hindi kayang tumapat ng mga batang ito sa galing ng mom niya at mas masaya pang ang harapin silang sabay. Kaya mabilis siyang sumugod pabalik at tinamaan ng isa gamit ang hawakan ng espada sa baba kaya natamba. At nadapa rin yung isa dahil natapakan ng kaibigan niya, at pareho silang napaupo habang umiiyak at nagsasabing hindi fair nang biglang pumasok ang isang red-haired boy na sinigawan sila na manahimik at kumilos na parang totoong battlefield, dahil kung wala raw yung protection nila ay patay na sana sila. Hindi kilala ni Errol ang pulang buhok na bata pero mukhang kilala siya nito at lumapit ng mayabang para hamanin siya sa public duel, sinasabing nanalo lang siya sa dalawang bata dahil sa natural talent na minana niya sa sword saint niyang ina. At dahil rankless si Errol hindi raw siya tatagal laban sa isang may rank at official training, sabay pinakilala niya ang sarili bilang anak ni Captain Evans, ang leader ng village guards. Naalala ni Errol ang captain nang minsan itong humingi ng tulong sa mom niya, pero hindi talaga magkamukha ang mag-ama kaya nagreklamo ang red-haired boy na lagi raw mas pinapaboran ng ina ni Errol kahit mahusay din ang tatay niya, at gusto niyang patunayan na mas karapat-dapat sila sa glory kaya tatalunin niya si Errol. Nagharap sila at pag-start pa lang ng laban, agresibong umatake ang red-haired boy, gusto agad tapusin ang laban, pero sanay si Errol sa matinding training kaya kaya niyang salubungin ang attacks at match ang speed nito, kaya naging intense na spectacle ang palitan nila habang nagugulat ang dalawang batang nakahandusay. Alam ni Errol na mas malakas ang pulang buhok kaysa sa nauna pero sobrang galit nito kaya nagiging sabog ang galaw, kaya naghihintay si Errol ng tamang chance, pero naunahan siya dahil biglang nag-double aerial strike ang kalaban. Na-block niya yung isa pero tumama yung pangalawa sa dibdib niya at nagpabagsak sa kanya. Nagulat siya sa lakas ng skill na iyon, na alam niyang nagagawa lang ng may specific rank. Lumipas ang ilang araw mula sa pagkatalo pero mas lalo nag-apoy ang determination niya kaya pumunta siya sa forest bitbit ang espada at nag-training sa harap ng dummy, inuulit-ulit ang pag-atake hanggang sa nagawa na rin niyang gayahin ang double strike na tumalo sa kanya. Habang malapit na sanang mag-rejoice si Errol sa achievement niya, biglang may small goblin na tumalon mula sa bushes para i-surprise attack siya, pero mabilis siyang lumingon at ginamit ang double strike, tinaga ang goblin at napatay agad. Na-feel niya ang excitement sa pag-gain ng new skill pero isang malakas na roar ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng forest na literal na yumanig sa kanya.
At gusto na sana niyang tumakbo pabalik sa village para iwar ng guards pero isang sigaw ng tulong mula sa loob ng gubat ang nagpahinto sa kanya. Kaya realizing na hindi pabor ang oras sa mga na-surprise ng danger, nagdash siya papasok ng woods at nagtago hanggang maspat niya ang isang injured boy, ang kalaban niyang red-haired na durog-durog ang sugat at hirap ng kumapit sa espada niya, habang nakaharap sa isang massive opponent na isang huge goblin na rare breed at hindi dapat lumalapit sa villages. Nag-hesitate si Errol kung tatakbo ba siya para humingi ng tulong o mananatili, pero alam niyang mamamatay ang bata pag iniwan niya kaya dahan-dahan siyang nag-sneak sa likod ng monster at sakto ng pa-final blow na ang goblin sa biktima nito, sumugod si Errol gamit ang powerful double strike at hiniwa ang katawan ng goblin, pinapatay ito instantly. Natulala ang red-haired boy, hindi lang dahil tapos na ang danger kundi dahil nagawa ni Errol ang isang skill na years later pa niya natutunan gamit ang extensive training at rank niya, at nang lapitan siya ni Errol at inabutan ng vial ng holy water para gamutin ang sugat niya, tinanong niya ng puno ng curiosity kung ano ang secret sa deadly move na iyon. Sinabi ni Errol na hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng rank kundi sa skill, lakas, at speed para maulit-ulit ang galaw, at ipinaliwanag niya na matapos ang previous defeat niya, inaral niya ng matagal ang double strikes at nag-training ng paulit-ulit hanggang maintindihan niya ang foundation at ma-modify ito ayon sa gusto niya. Hindi pa rin totally convinced ang red-haired boy kaya hinamon niya si Errol sa bagong duel at kalmado itong tinanggap, at nang magharap sila at sabay mag-release ng strike, nagulat ang pulang buhok dahil hindi lang niya na-block ang attack ni Errol kundi sinabayan pa ito ng third strike na tumama sa kanya at nagpabagsak, at nang tumayo siya para gumanti, nakatanggap ulit siya ng third strike na mas malakas kaya bumagsak na naman siya at umalis si Errol bilang panalo. Lumipas ang 5 years mula sa araw na iyon hanggang nag-decide si Errol na magsimula ng journey papunta sa Kingdom of Bria, kilala sa swordsmanship at kung saan parehong nag-training ang mom niya at si Captain Evans. Gusto ni Errol na maging the best tulad ng mom niya at ni Captain Evans, at habang nasa biyahe papuntang Bria ay may mga kasabay siyang travelers, kasama ang isang malakas na lalaki na may rank na barbarian warrior at isang babae na highly skilled sa dual sword fighting, at lagi silang nag-aaway. Sinubukan silang pakalmayan ng cart driver, paalala na pareho lang naman silang patungo sa iisang lugar, pero minamaliit ng lalaki ang babae at gusto pa siyang paalisin, sinasabing pang household chores lang daw siya, at bago pa lumala ang away sumigaw ang driver na maghanda dahil may grupo ng orcs na papalapit at pinangungunahan ng isang giant female leader na halatang gustong ubusin sila. Dalawang bata sa cart ang sumigaw ng tulong sa warrior pero duwag itong tumakbo, sinasabing kanya-kanya raw responsibilidad ang buhay nila, at sumunod pa ang babae habang sinasabi na, hindi kinakaligtas ng mundo ang mga mahihina. Kaya naiwan ang driver na nagtataka kung masasagip pa niya ang cart bago sila abutan, pero tahimik na bumaba si Errol at lumapit sa monsters nang walang sabi-sabi. Sinubukan siyang pigilan ng driver pero hindi siya pinakinggan ni Errol at gumalaw siya ng sobrang bilis, sinaksak agad ang unang orc sa puso nang hindi kapanipaniwala ang speed, at nagpatuloy sa mabilis na paglipat-lipat ng posisyon, nawawala at biglang lumalabas sa pagitan ng mga kalaban habang pinapatumba sila isa-isa hanggang bagsak silang lahat. Nang masurround siya sa lahat ng direksyon, nagulat ang lahat dahil ginamit niya ang legendary move na Blade Dance, iniikot ang katawan niya ng sobrang bilis at hinihiwa ang lahat sa paligid niya sa isang iglap, at lalo pang namangha ang driver dahil ang skill na iyon ay exclusive daw dapat sa mga babaeng may rank na sword princess. Pero si Errol ay hindi naniniwala sa limitasyon ng titles at gender kaya hindi siya nababound sa classifications. Pagkatapos noon sumugod siya sa orc leader, iniwasan ng malalakas nitong pag-atake, tumalon sa ulo nito, at sinaksak ang espada diretso sa skull hanggang bumagsak itong patay, at bumalik siya sa cart ng kalmado at sinabing ituloy na ang journey to Bria. Tinanong siya ng isang bata kung ano ang rank niya at simple lang niyang sagot na wala siyang rank kaya lahat sila ay nagulat. Naalala niya kung paano niya ipinakita sa mom niya ang double strike skill 5 years ago, akala ng ina niya na nag-i-imagine lang siya hanggang i-explain niya na goal niya ay i-mimic ang bawat skill na nakikita niya, kaya natuwa ang mom niya at nangakong tuturuan siya ng lahat ng skills ng mga sword princesses. Ngayon, sa present time, ginaising siya ng cart driver at sinabi na dumating na sila sa Brieste, ang Land of Swords, kaya bumaba si Errol at nakita ang city square na puno ng fighters na may mga espada sa bewang, at tinanong niya ang driver kung advanced fighter ba ito pero sabi ng lalaki ordinary driver lang daw siya. Ngunit na-sense ni Errol na ang isang tao na marunong sa precise combat moves ay hindi basta-basta simpleng tao, at inamin ng driver na siya ay may rank na Holy Knight, isang prestigious rank,
pero pagod na siya sa pakikipaglaban at mas pinili ang tahimik na buhay na nakatago bilang ordinaryong driver. Napansin ng Knight na first visit ni Errol sa city at pinaalalahanan siyang maghanap ng guild na pwedeng salihan, dahil walang fighter ang makakasali sa tournaments ng walang formal membership, at sa city na ito, dual ang paraan para patunayan ang status at kumita ng buhay. Sinabi ni Errol na hindi siya interesado sa pera, gusto lang niyang makaharap ang pinakamalakas na fighter na makikita niya dito, at pinaalalahanan siya ng driver tungkol sa mga greedy guild na nag-e-exploit ng fighters at sinisira ang kanilang spirit, bago umalis pabalik. Habang naglalakad si Errol, naisip niya ang mga banners ng guilds na nagkokompete para sa members, at biglang nabangga niya ang isang maliit na blonde girl na mahigpit na kumapit sa kanya, sinasabing siya ay mula sa isang famous guild at gusto siyang i-recruit. Napansin niya ang sobrang insistence nito at tinanggihan ang offer, pero hindi siya pinabayaan at patuloy sa panggigipit, kaya nagtanong siya tungkol sa pinakamalakas na guild sa city at sagot ng babae na Shadowblade Guild ang pinaka-prominent ngayon, may 8 members na may fighter ranks. Hiningi niya na i-guide siya sa location nito at nagpunta sa gate, kung saan sinabihan siya ng guard na pumunta sa reception office na may mahabang linya ng mga aspiring fighters na naghihintay para sa test. Puno si Errol ng excitement, iniisip kung anong klase ng opponents ang haharapin niya, pero nang dumating ang turn niya, tinawanan siya ng receptionist at tinawag na rankless nobody, sinabing high rank ang applicants lang ang tinatanggap ng guild. Sinubukan niyang kumbinsihin siya na kaya niyang pumasa sa test pero tinanggihan, kaya umalis siya ng malungkot at nakita ang 3 high-rankang fighters na pumasok sa hall at sinalubong ng respeto, pero hindi siya nagpakialam at naghanap pa ng ibang guilds, palagi lamang siyang ni-reject. Napagod siya sa paulit-ulit na rejection kaya bumalik sa city center at inilabas ang sulat na ibinigay sa kanya ng mom niya, na nagpahanap sa kanya ng old guild sa pag-asa na makakatulong ito, at naisip niya kung inasahan ba ng mom niya ang kahirapan na haharapin niya at nakaramdam siya ng pasasalamat. Bago niya binuksan ang sulat, muling lumitaw ang blonde girl at pilit siyang hinihikayat na sumali, na nagsalita ng mabait at tinuro ang isang malapit na fancy building, sinasabing ito ang headquarters ng guild niya. Hindi niya itinago ang pagkagulat, at sinabi ng babae na ang guild nilang Dragon's Fangs ay minsang pinakamalakas sa bansa pero hamina ng malaki kamakailan, at nais nilang ibalik ang dating glory, at ang pangalan nito ay tumimo sa kanyang alaala, pinaalala sa kanya ang mga kwento ng mom niya tungkol sa leader ng old guild niya, ang dual-wielding fighter na nagtatag ng Dragon's Fangs at pinangalanan ito base sa kanyang special attack. Inilabas ni Errol ang sulat at nakita ang parehong pangalan na nakasulat sa loob, kaya nagdesisyon siyang sumama sa blonde girl na labis namang natuwa. Ngunit pagpasok niya sa building, nakita niya ang isang matandang lalaki na may isang kamay na nakahiga sa couch na malamig na nagsabi na tapos na ang guild na ito at pinaalalahanan siyang umalis, at sinabi ng babae na ito ang ama niya, dating pangalawang pinakamalakas na fighter sa city pero hindi na ganoon mula nang mawalan siya ng kamay. Nagulat ang babae nang ipahayag ni Errol ang desire niyang sumali, kaya labis siyang natuwa at dali-dali niyang inihanda ang membership contract na pinunan ni Errol at ibinalik sa kanya, at nang basahin niya ito, tinanong kung bakit blonde ka ang rank section, at sinabi ni Errol na wala siyang rank. Dito sumiklab ang galit ng babae at hinugot niya ang espada dahil inakala niyang naloko siya, iniisip na seasoned fighter si Errol na nagpe-pretend na hesitant, ngunit biglang pumasok ang isang babae na may deep red hair at imposing beauty na si Ray, at dali-dali ang blonde girl na lumapit sa kanya, umiiyak at nagrereklamo na niloko siya ng rankless stranger para sumali sa guild. Tumuon agad si Ray sa blonde girl, tiningnan si Errol at sinabi na hindi niya inakala na makikita siya dito, at nagulat si Errol at tinanong kung kilala niya siya dati, at lumabas ang surprise sa mukha ni Ray nang ipaalam niya na pareho sila ng village at nag-training together nung bata pa sila. Hindi muna siya nakaramdam ng pagkilala hanggang na-realize niya na ang red-haired boy na nilabanan niya ng maraming beses ay si Ray pala. Alam ng blonde girl ang kwento at tinanong si Ray kung ito ang rankless boy na tinalo siya noon, iniisip na legend lang ang narinig niya tungkol sa kanya, pero si Ray, na hindi nakalimot sa pagkatalo, ay hinamon siya agad sa duel. Nagsimula ang laban at inilunsad ni Ray ang dual attack, na akala ni Errol ay kaya niyang i-block, pero tumagos ang strike sa depensa niya at tumama ng malakas sa dibdib, at nagulat siya nang ipaliwanag ni Ray na siya ay may power fighter rank, kaya kaya niyang hawakan ang espada na 5 times heavier kaysa regular swords at ang bawat blow niya ay 5 times mas malakas. Humanga si Errol sa kakayahan niyang panatilihin ang high speed kahit mabigat ang weapon pero alam niyang hindi matatalo ng speed niya ang kanya. Nang umatake ulit si Ray, gumawa si Errol ng deceptive image ng sarili niya na nalito siya habang lumitaw si Errol sa likod niya at tinamaan siya sa likod.
Sinubukan niyang ulitin ang attack pero pareho pa rin ang kinalabasan, at namangha si Ray na nagamit ni Errol ang teknik na master lang ng higher rank fighters. Na-realize ni Errol na hindi matatalo ang matibay na katawan ni Ray sa ordinary strikes, at sinubukan naman ni Ray tapusin ang laban sa finishing blow, pero nagulat siya nang ginamit ni Errol ang famous defensive move mula sa style ng mom niya, na nagpabagsak kay Ray sa tuhod at nagtapos ang duel, at sa sandaling iyon, nagbago ng tuluyan ang disposition ni Ray. Malugod siyang tinanggap ng guild, ipinakita na ang guild ay lubog sa utang at ang tanging paraan para iligtas ang sarili ay lumahok sa combat tournaments bilang isang team na 3 laban sa guilds na may 5 fighters, pero hindi nagpakita ng concern si Errol, sa halip ay puno ng excitement sa prospect na makaharap ang mas malalakas na kalaban at maasa pa ang kanyang skills. Kinabukasan, nagising siya sa bagong kwarto, nagre-reflect sa mga pangyayari na nagdala sa kanya sa legendary guild na dating bahagi ng kanyang ina. Nangako na hindi niya ito bibiguin at ibabalik ang glory ng guild. Kaya lumabas siya sa hall at nakita ang blonde girl at si Ray na nakaupo sa tabi ng furry place at nag-uusap tungkol sa darating na tournament. At pag nakita siya ng blonde girl, isinama siya sa usapan. Sinabi na magsisimula ang tournament next week at ngayon ay eligible na silang sumali bilang 3 miyembro imbes na 2. At ipinaliwanag na knockout style ang tournament na may individual matches at karamihan ng guilds ay may 5 fighters, kaya kailangan nilang talunin ng higit sa isang kalaban para makalampas sa first round, ngunit nanatili siyang optimistic dahil may 2 ranked fighters sa category B na magbibigay ng magandang balance maliban na lang kung makakaharap ang top-tier fighter. Hindi pamilyar si Errol sa rankings kaya nagtanong siya, at ipinaliwanag ng babae na may 5 silang rank simula sa D para sa beginners hanggang SSS na para sa elite lamang, at may 20th fighter sa Briasta na may top rank, at ipinagmamalaki niya na parehong rank B siya at si Ray. At dahil natalo ni Errol si Ray sa match nila, pareho na silang rank B, kaya may 3 fighters sa parehong level ang guild at umaasa silang makalampas sa early stages. Pagkatapos ay pumunta sa kitchen ng blonde girl, naiwan si Errol sa kanyang pag-iisip, at nang lalabas si Ray, hinarap siya ni Errol at tinanong tungkol sa abilities niya bilang power fighter, at kahit galit pa siya sa pagkatalo, sinabi na isa sa skills niya ang pagpapalakas ng outer mana shield para mablock ang karamihan ng weak strikes. Nanahimik si Errol, iniisip kung paano matutunan ang mahalagang teknik na iyon, at nang biglang pumasok sa isip niya ang bagong ideya, hiningi niya kay Ray na hampasin siya gamit ang espada habang shield pa. Nagulat si Ray at unang tumanggi, pero hinawakan niya ang kamay nito at nagmakaawa, kaya nag-alinlangan si Ray dahil akala niya kakaiba ang suggestion at hindi related sa training, pero hindi niya tuluyang tinanggihan at nagmungkahi na magsimula sa mas typical na paraan. Dito na-realize ni Errol ang misunderstanding at ipinaliwanag na gusto niyang hampasin siya para turuan kung paano palakasin ang outer mana shield, isang useful skill laban sa multiple opponents kung saan mataas ang chance na tamaan. Nagulat si Ray sa request ni Errol at tinanong kung nawala na ba ang isip niya, sinabing ang skills ay ibinibigay ng Divine Grace at hindi basta matutunan sa pagsisikap, pero sinabi ni Errol, na hindi na naniniwala sa ganitong mga paniniwala, natigilan na niya ang pagtutol. Pinaalala na nakita na niya si Errol na nag-gain ng skills na hindi siya ipinanganak, tulad ng dual sword strike at quick dash. Nanahimik si Ray at nagdesisyon na subukan ito isang beses lang kasama niya, kaya pumunta sila sa training ground at inabot niya ang espada, pinaalalahanan na 5 times heavier ito kaysa ordinary sword at kung wala ang power skill, hindi niya ito may angat, pero nagulat si Ray nang hawakan ni Errol ang espada at iguhit ito ng fluid, pagkatapos ay I-wave ito effortlessly, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Iniisip kung paano nagawa ito ni Errol kahit rankless at walang inherited skills. Sinabi ni Errol na walang natutunan kung hindi sa persistence at daily training, at layunin niyang makasabay sa naturally talented fighters sa pamamagitan ng relentless efforts. Nagbago ang ekspresyon ni Ray mula sharpness tungo sa admiration at nagsorry sa pagmock niya, kinuha muli ang espada at nangakong hindi magpapadali sa training kay Errol. Pumayag siya pero nag-joke si Errol, kaya hinampos siya ni Ray sa mukha gamit ang handle ng espada habang tumatawa. Makalipas ang ilang sandali, biglang dumating ang blonde girl sa training ground, pagod at gulat, sinabing nadiskubre niya ang guild na kanilang haharapin at masamang balita ang dala, ang kalaban ay ang Shadowblade Guild, pinakamalakas na guild sa city, kasama ang top-tier fighter at pinamumunuan ng sikat na leader na si Gio, kilala sa pagiging cruel at cunning. Pero hindi umatras ang blonde girl, sa halip nagbigay ng passionate speech, nangakong ibibigay nila ang lahat para manalo, at tumingin kay Errol na nakahiga sa ground, exhausted matapos ang tough training, at tinanong kung buhay pa siya,
Siniguro ni Ray na okay siya at espesyal na training lang ang ginagawa nila, at kahit akala ng blonde girl na pinapalabas lang niya ang frustration niya kay Errol, wala itong mas malalim. Bumangon si Errol, nagrereklamo ng gutom matapos ang lahat ng pinagdaanan, at humingi ng pagkain. Lumipas ang isang linggo sa training at preparation hanggang sa dumating ang araw ng tournament, at dumagsa ang mga tao sa Grand Arena, at namangha si Errol sa lawak ng lugar. Narinig niya ang blonde girl na galit habang naririnig ang bulong-bulungan na tinutokso ang guild nila na bumagsak na noon. At habang sinusubukang pakalmayin siya ni Ray, napansin ni Errol ang mga tao na nagbibet sa teams at nagtanong tungkol sa odds, at sinabi ng blonde girl na ang chances nila ay tinatayang 21, ibig sabihin wala raw naniniwala na mananalo sila. Sinubukan niyang i-praise ang odds pero galit na itinuro ng babae na lahat ay nakikita silang inevitable losers. Ngunit pwede itong maging pabor sa kanila dahil isang surprising victory ay magdadala ng malaking yaman. Lalo pang tumindi ang excitement ng blonde girl hanggang aminin niyang nabet niya ang lahat, inilagay pati ang headquarters ng guild bilang collateral para sa bagong loan, at kung manalo sila, mababago ang kanilang kapalaran at maibabalik ang dating glory, pero kung matalo, wala na silang mawawala. Habang nagsasalita, may tumawag sa kanya mula sa crowd at lumabas na si Gio mismo, leader ng Shadowblade Guild, na lumapit na may pang-aasar, minamaliit ang dilapidated guild nila, at ibinunyag na siya ang nagayos na ang first match ng kanilang teams ay para burahin ang kakaunting reputasyon na natira sa kanila, at sarcastically niyang sinabing kung sa himalaman manalo sila, magiging greatest ang guild nila sa bansa, pero imposible iyon dahil may rankless fighters sa team. Tumawa si Gio sa pandaraya niya at umalis, iniwan ang team para maghanda sa arena. Pagpasok nila, napansin ni Errol na hindi lalahok si Gio sa laban, kaya medyo tumaas ang chance nila, pero binanggit ni Ray na lahat ng kalaban nila ay top-tier fighters, kaya halos predetermined na ang outcome, lalo na't ang current formation nila ay unusually offensive. Habang papalapit ang oras ng laban, bumugso ang announcer sa arena, idineklara ang start ng match sa pagitan ng Dragon's Fangs Guild at Shadowblade Guild, at mula sa kabilang side ay isang green-haired boy mula sa Light Sword Fighters rank na nagmamalaki na siya ang single-handedly tatapusin ang buong team. Lumaki ang gulat ng crowd nang ipahayag ng announcer na si Errol, ang rankless fighter, ang representative ng Dragon's Fangs. Ngumiti ng pang-aasar ang green-haired fighter at sinabing hindi tatagal ang laban sa rankless opponent, at nakita niya ito bilang pagkakataon magpakitang gilas sa audience, kaya mabilis siyang sumugod at tinusok ang espada sa dibdib ni Errol. Nagulat ang lahat sa arena at nagpanik ang blonde girl, pero pinakita ni Ray na ang tinusok ay illusion lang, isang deceptive shadow. Umikot ang fighter, na-stun, at sinalubong ng isa pang imahe, at di nagtagal, maraming moving images ni Errol ang umiikot sa paligid niya. Nagdesisyon siyang tapusin agad, umatake sa lahat ng images gamit ang rapid strikes, pero nagulat nang ma-realize na ang espada niya ay tumatagos lang sa hangin, at sa susunod na sandali, naramdaman niya ang tunay na stab mula sa likod. Gumawa si Errol ng 3 images ng sabay-sabay, isang skill na itinuturing na pinakamahirap matutunan. Bumagsak ang kalaban sa ground at natapos ang round habang sinabi ni Errol na ang mother niya ay nag-train gamit ang 5 images ng sabay at nag-easy lang sa kanya, kaya pumutok ang crowd sa applause at cheers para sa rankless fighter, amazed sa nakita nilang galing. Samantala, patuloy na iniisip ni Errol na ang pag-execute ng parehong teknik na ginamit ng kanyang kalaban ay hindi pa ganap na perfected at kailangan pa niya itong i-refine, kaya pumasok siya sa next round laban sa isang dual-wielding fighter na naglunsad ng barrage ng strikes, pero na-block ni Errol lahat at tinapos ang laban gamit ang kanyang double strike, na nagpabagsak sa kalaban. Matapos ang ikalawang fighter, hinarap niya ang ikatlong fighter na may 2 dagger-like blades, na pinagsama ang rapid fighting moves at body techniques, pero natalo ang bilis ni Errol sa lahat ng iyon. Nag-blur ang reality sa illusion hanggang sa sorpresahin niya ito sa likod gamit ang isang strike at naibaba sa ground, at si Ray at ang blonde girl ay namangha habang nasaksihan kung paano natalo ang 3 elite fighters ng walang pawis, nagbibigay ng pag-asa sa blonde girl sa posibleng panalo. Ngunit ang ika-4 na round ay mas mahirap, hinarap ni Errol ang isang opponent na bihasa sa sword at shield fighting, kaya mahirap tumago sa depensa nito, hindi niya maland ang decisive blows at kailangan niyang mag-dodge, unti-unting pinahina ang shield ng kalaban. Sumigaw ang kalaban na imposible para kay Errol na maging rankless, ngunit sinagot ni Errol na ang kanyang nakamit ay bunga lamang ng hard work at daily effort. Pinabulaanan ng fighter ang sinabi tungkol sa effort at sinabing talent lang ang namumuno sa laban. At sumugod sa kanya na parang shield thrust,
pero ginamit ni Errol ang insight technique na minana mula sa kanyang ina, binasa ang galaw ng kalaban at biglang pinabagsak ang shield gamit ang kick, pagkatapos hiniram ang combat maneuver mula sa naunang opponent at sinipa ang tiyan ng kalaban, kinuha ang shield at sumugod habang sinusubukang bumangon muli ng kalaban, pero nablock ni Errol ang atake at pinabagsak ang kalaban. Nag-alsa ang crowd, inakusahan siya ng pagtatago ng tunay na rank, kaya tinawag ng organizers ang magical revealing orb at ipinaliwanag sa lahat na siya talaga ay rankless. Tumindi ang cheers habang nakatayo si Errol at inihayag ang susunod na opponent, ang Eastern Duelist Masamune, na nagmula sa samurai lineage at may hawak na curved sword na kilala bilang katana. Pag-apak pa lang sa arena, na-sense ni Errol ang panganib sa presensya ni Masamune at na-realize na ang duel na ito ay hindi tulad ng mga nauna, kaya naghanda siya. Alam na handa ang kalaban na i-unleash ang maximum skill, at habang naghihintay sa perfect moment para umatake na parang coiled snake, hakbang si Errol ng confident patungo sa kalaban. Sa kabila ng panganib, pinangibabawan ng curiosity, at pagpasok niya sa sword range ni Masamune, sumugod ito sa kanya ng mabilis, ngunit mas mabilis si Errol, naglaho mula sa harap ni Masamune at lumitaw sa likod niya sa isang iglap. Namangha ang Eastern Duelist at lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, at sinabi ni Errol na siya nga ang pinakamabilis sa city, pero mas mabilis pa ang kanyang ina, kaya nasanay na siyang makasabay sa bilis ng kanyang mga kapantay. Sa isang decisive move, ginamit ni Errol ang ultimate skill ng Princess of Sword School, binuhos ang precise, sunod-sunod na thrust sa kalaban na nagtapos agad ng laban. Nanahimik ang arena at namangha ang lahat, dahil ang pinakamahina na fighter sa pinakamahina na guild ay natalo ang pinakamalakas na miyembro ng pinakamalakas na guild sa bansa, mag-isa lamang. Umalis si Errol sa battlefield, lumapit kay Rai at sa blonde girl, nakakatiyak na nakapag-ipon sila para iligtas ang guild mula sa utang. Sa gabi, bumalik sila sa headquarters at puno ng celebratory atmosphere, may tawanan at drinks, at nagulat si Errol na kayang uminom ng blonde girl, na tiniyak nito na mature adult siya kahit maliit ang itsura. Hindi pa rin siya makapaniwala na natalo ni Errol ang 5 elite fighters mula sa pinaka-famous na guild sa kingdom. Mag-isa, at napuno ang isip niya ng plano para gamitin ang glory na iyon, iniisip kung paano lalapit kay Errol para maibalik ang status ng guild, at sinubukang alukin siya ng pleasant talk at subtle seduction, pero matibay na tinanggihan ni Errol, sinabi na mas gusto niya si Rai, na nagpula sa galit ang mukha ng blonde girl, iniisip na niloloko lang siya para matanggal si blonde, pero tapat si Errol sa nararamdaman. Mainit na sinabi ni Rai na dati tinawag siyang boy ni Errol sa duel at palaging sinasabi ng iba na kulang siya sa femininity, pero sinabi ni Errol na sapat ang strength at beauty sa kanyang personality at mali ang assumptions niya. Samantala, medyo ngumiti ang blonde, na naintindihan na hindi pa lubos nakikita ni Rai ang kanyang lakas, kaya iniwan niya ang argumento at nagdesisyon alagaan si Errol, tiniyak na kailangan niya ng pahinga matapos ang matagal na laban. Ngunit mas gusto ni Errol magpahinga sa training arena, hiniling kay Rai na tulungan siyang masterin ang Magic Shield Enhancement Technique na madaling gawin dahil sa rank niya, kaya nagsimula si Rai sa matinding training, pinapalo siya ng husto habang nanunood ang blonde mula sa balcony, humahanga sa kakaibang pangunawa ni Errol sa konsepto ng pahinga. Naistorbo ang ingay sa ama ng babae, na pumutok palabas na lasing, nagrereklamo sa ingay at inakala na nagbubunot lang sila ng frustration matapos matalo sa tournament, ngunit mabilis siyang sinabihan ng anak na talagang natalo nila ang pinakamalakas na guild sa city. Sa una hindi naniwala ang ama at inakala na lower-rank trainees lang ang pinadala ng kalaban, pero ipinaliwanag ng anak na lahat sila ay elite fighters at natalo ni Errol mag-isa. Nagising ang lalaki mula sa drunken stupor, nakatitig sa pagod na batang puno ng pasa, nagtatanong sa sarili tungkol sa tunay na lakas niya. Ipinagmamalaki ng kanyang anak na babae na nagbet siya sa kanilang panalo at nanalo ng malaking wager dahil sa kanya, at ngayon ay libre na sila sa utang at may sapat para ipagpatuloy ang gawain ng guild. Pero nanatiling reserved ang ama, binanggit na kung talagang ganito kalakas ang bata, major guilds ang magsisikap na i-recruit siya gamit ang malaking pera, kaya hindi dapat umasa ang anak niya. Matapang na sinagot ng babae na sosolusyonan niya ito sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanya para palaging manatili sa kanila, ngunit malinaw na sinabi ni Errol na hindi siya gagawa ng ganoon, at tumingin sa ama ng babae, ipinagpatuloy ang pahayag ng steady, pinagtatawanan ng pagiging stubborn at kawalan ng pangunawa ng anak. Ibinigay ni Errol ang kanyang final word, sinabing ang babae, kahit ano pa, ay hindi loser na sumusuko sa lahat, isang malinaw na sipa sa ama. Pinanood siya ng ama ng galit,
pero hindi napansin ni Errol at mas bold pang nagkritik, hiniling na tigilan na ang pagrereklamo at tumupad sa edad habang may kamay pa siyang ipaglaban. Nainis ang ama, sumugod sa kanya, hinawakan sa kwelyo, pinagbantaan na huwag magsalita ng hindi niya nauunawaan, at sinabi na ang double-rank fighter na nawalan ng kamay ay walang silbi. Pero matatag na sinabi ni Errol na mali iyon, kahit rankless, patuloy pa rin siyang nagsusumikap at nakikipaglaban para umangat sa mundong ito. Itinutulak siya ng lalaki palabas at tahimik na umakyat. Lumapit agad si Ray at Lay upang silipin ang kalagayan niya, at humingi ng paumanhin ng babae sa asal ng ama, nagpapasalamat sa tapang ni Errol sa pagtatanggol sa sarili. Sinabi ni Errol na ang ama, kahit nawala ang kamay at fighting life niya, may malaking lakas at napakahalagang karanasan, at ang hindi paggamit nito ay tunay na pagkawala. Iniisip niya na baka matuto siya ng amazing skills kung mapapabalik niya sa sword fighting, kaya nagpa siya siyang gisingin muli ang dulang spirit sa kanya. Narinig ni Lay ang resolusyon ni Errol na matuto ng bagong skills at iminungkahi na magsimula siya sa adventure sa dungeons malapit sa city. Medyo nagulat siya, kaya ipinaliwanag ni Ray na ang dungeons ay malalim na caves kung saan maraming monsters na ipinanganak ng dosina at puno ng traps, ideal para makakuha ng experience at husay ng tunay na skills bilang paghahanda sa major competitions, lalo na sa Sword Gods Cup, ang taunang tournament na tampok ang pinakamahusay na duelist sa bansa para patunayan kung sino ang pinakamalakas. Hindi pa narinig ni Errol ito noon, kaya hinugot ni Lay ang form at inimbitahan siyang punan kung gusto niyang sumali, ngunit sa kanilang pagkabigla, pinunit ni Errol ang papel sa harap nila, iniwan si Ray na shocked at nagtanong kung ayaw niyang sumali sa competition. Sinagot ni Errol na naunawaan niya ang trick ni Lolly nang subukan nitong ipasok ang marriage contract sa halip na form. Natawa si Lolly at inamin na time test lang niya ang reaction niya, pero hindi pinabayaan ni Errol, hinawakan siya para disiplinahin dahil sa mabigat na biro. Kinabukasan, nagising siya at nakita si Lolly na sinusubukang asarin siya muli, kaya lumayo siya at tinali ito sa kama bago umalis. Kalaunan, nagtipon-tipon sila at nagtungo sa isa sa mga dungeons. Ipinaliwanag ni Lay na ang entry ay sa pamamagitan ng magic transport circles na nagdadala ng fighters sa level na kanilang naabot dati, at naabot niya ang level 12 habang si Rai ay level 14. Sinabi ni Errol na gusto niyang sumama kay Rai sa kanyang level, pero ipinaliwanag ni Lay na ang rules ay para lamang sa mga nakatapak na sa level na iyon dati. Nadismaya siya dahil gusto niyang harapin agad ang mas malalakas na monsters, pero tiniyak ni Lay na may shortcut siya papunta sa lower levels. Pumayag si Errol sa plano, pero sinubukan siyang ihiwalay ng babae. Sinasabing si Rai ay pwedeng magpatuloy mag-isa, ngunit hindi siya nadaya at iginiit na sumama si Rai sa kanila. Pumasok ang tatlo sa first level at paglakad ng ilang hakbang, sinalubong sila ng dalawang armored knights na umatake mula sa magkabilang gilid. Kinuha ni Errol ang espada upang harapin ang isa habang si Rai ang isa pa. Namangha siya dahil sa kabila ng mabigat na armor, gumalaw ang knights nang hindi inaasahan ng agility, pero hindi sobra para hindi niya labanan. Sumugod si Errol ng mabilis at pinaangat ang ulo ng knight sa isang sharp strike, ngunit agad niyang napansin na hollow pala ang armor, animated ng mana energy mula sa heart ng dungeon. Hindi nagtagal, muling bumangon ang headless body, kaya sinabi ni Rai na walang kilalang weak points ang knights at hindi sila nakakaramdam ng sakit. Nagbago ng strategy si Errol, tinarget ang legs gamit ang mabilis na strikes na nagpabagsak sa knight, at sabay naman natapos ni Rai ang laban, nagbabala na ang enchanted armors ay muling lalakas at hinihikayat silang magpatuloy. Bago sila gumalaw, tinanong ni Errol si Lolly tungkol sa rank niya, at ipinagmamalaki nito na siya ay light sword duelist, nag-alok na turuan siya ng kahit ano sa training area o labas nito, pero muli niyang tinanggihan at nagpatuloy sa paglakad. Bago pumasok sa second level, narinig nila ang sigaw ng tulong mula sa likod ng isang pinto, at maingat silang lumapit at nakita ang isang bloodied na lalaki na nakaluhod at nakikiusap ng tulong. Iminungkahi ni Rai na dalhin siya sa surface, ngunit mariing tumanggi ang lalaki, sinabing nasa loob pa ang kanyang mga kasama na nasugatan ng trap na sumabog, at nagmakaawa siyang iligtas nila ang mga ito. Nagmadali si Lolly na pag-usapan ang bayad bago tumulong, at nag-alok ang lalaki ng malaking pera, na ikinagulat niya. Ngunit si Errol, na naglalakad sa likod niya, napansin na kung sino man ang mawala ng ganoong dami ng dugo ay hindi kayang tumayo ng walang pure water, kaya paano siya makakalakad ng ganito kadali. Napagtanto niya na peke ang dugo at mga sugat, pero pinili niyang manahimik dahil sa curiosity at kagustuhang malaman ang tunay na nangyayari. Dinala sila ng lalaki sa isang hidden room na may bakas ng dugo,
at sa gitna nito ay may maliit na pool na may isang gold coin. Nang makita ni Lolly ang gold, yumuko siya para pulutin ito, at biglang nag-initiate ang isang magical circle sa ilalim nila. Napagtanto ni Rai na ito ay trap habang nakangiti ang lalaki, proud na nabayaran siya ng maayos para sa madaling trabahong ito, pero nagulat siya nang mapunta rin siya sa parehong circle. Dumating sila sa level na hindi pa nakita ni Rai, mas mababa pa sa 14th floor, at wala pang halatang monsters. Nang inig ang peking lalaki, sinasabing narating na nila ang deepest point ng dungeon, kung saan sinasabing nakatira ang Sword God. Sandali lang, lumitaw ang isang massive knight sa harap nila, nakasuot ng sparkling armor na may rainbow colors. Tinidismiss ni Lolly ang buong kwento bilang unbelievable legend, habang naramdaman ni Errol ang bigat ng panganib, at itinapon siya pababa habang inilulunsad ng unknown knight ang wind strike na winawasak ang pader ng room. Inatake ng Sword Knight si Errol ng direkta, at halos hindi niya naitaas ang espada sa oras para i-block ang palo. Sa kabila ng pagbagsak sa wall, napansin niyang nakaligtas siya dahil sa matagal na training, pinahusay ang magical armor sa guidance ni Rai. Nag-atake siya pabalik, pero sobrang bilis ng kalaban, gumagalaw ng graceful gamit ang advanced techniques para umatras at umatake. Ngumiti si Errol, sinabing perfect opportunity ito para subukan ang kanyang lakas, na ikinagulat ng kanyang companions. Sumugod siya gamit ang parehong divine speed na ginamit ng kalaban, pinuno ang knight ng flurry of strikes na mahusay na naparry ng knight. Napilitang umatras ang kalaban at inilunsad ang skill na nagpataas ng gravity sa hall, na nagpabagsak sa lahat sa lupa. Pero nanatiling matatag si Errol dahil nakatrain siya sa katulad na kondisyon sa kanyang ina nung bata pa siya. Noon, hindi niya ito kayang tiisin, pero ngayon iba na ang sitwasyon. Hinugot niya ang gold piece na pinulot ni Lolly at ginamit ito para ma-dispel ang epekto ng skill, lumikha ng maliit na gap sa depensa ng kalaban, at agad niyang ginamit ito para ilunsad ang isa sa kanyang pinakamalakas na teknik na tinawag niyang Endless Smash, na nagpakalat ng armor ng knight sa mga shards. Nag-freeze lahat sa shock sa nakita, pagkatapos, ginamit ni Errol ang pure water para ma-recover ang energy, at muling na-activate nila ang teleportation spell para ligtas na makalabas ng dungeon. Habang si Rod, ama ni Lai, ay nakaupo sa tavern na lasing, narinig niya ang tatlong kabataan na nagmamayabang kung paano nila naloko ang mga bagong miyembro ng Dragon Fangs Guild at naipasok sila sa isang trap na hindi nila matatakasan. Galit na lumapit si Rod at sinuntok ang mesa nila, tinatanong ang katotohanan. Isa sa kanila, na si Yorg, ay mockingly na nakialam, tinawag siyang matandang lasing. Dito na-realize ni Rod na si Yorg ang nasa likod ng scheme, kaya bigla niyang inatake ito sa desperasyon para sa kanyang anak na akala niya ay patay na. Pero pinaground siya ng kalaban, iniwan siyang broken-hearted. Habang nakahiga siya, pumasok si Lily sa tavern, nakikipag-chat kay Rai at Errol tungkol sa gutom nila matapos ang adventure. Nakita ni Rod ang kanyang anak at dali-daling niyakap, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kaligtasan. Samantala, hinarap ni Rai si Jurg at inihayag na nakakuha sila ng confession mula sa isa sa kanyang kasamahan na nagbunyag ng plano, pero gaya ng dati, itinanggi nito, sinasabi na sino mang pumapasok sa dungeon ay responsable sa sarili. Inamin ni Errol sa sarili niya na may katotohanan sa sinabi nito, pero pumutol si Rod, nagbabanta sa kalaban na hindi siya makakatakas sa kanyang ginawa, habang si Yorg ay nag-scoff lang at tinawag siyang matandang lasing. Iniwan ang lugar at iniwan si Errol na nagtataka kung anong bagong trick ang haharapin nila. Samantala, nakaupo si Lily kasama si Ray, ni-review ang competition papers na sasalihan nila, at nadiskubre niyang kasama si Ariel sa parehong grupo, na nagdulot sa kanya ng malaking discomfort. Lumapit si Ariel at tinanong kung may competition ba o wala, pero sinabi ni Ray na marami ang competitors sa kompetisyon, kahit preliminary pa lang, kaya labis na na-frustrate si Lily dahil sa dami ng malalakas na fighters. Pero pinasigla siya ni Ariel, sinabing okay ang kanyang level, kahit naramdaman ni Lily na sinabi lang iyon para aliwin siya, alam niyang hindi pa rin pinakamaganda ang kanyang skills. Kalaunan, pinanood ni Rai si Ariel habang nakikilala ang mga fighters sa kanyang grupo, at nadiskubre na marami silang malalakas, pero nangako siya sa sarili na mananalo siya sa kompetisyon ngayong taon. Sinabi ni Ariel na tutulungan siya ng ama niya sa maraming bagay, na ikinatuwa niya, pero gusto niya ring umasa sa sarili niya. Malalakas din ang fighter sa grupo ni Lily pero hindi siya sumuko, kaya sila ay papunta muli sa dungeon ngayong araw at tinanong niya si Ariel kung kailangan ba nilang pumunta. Iminungkahi ni Lily na dapat may kasama sila para iligtas sila kung may masamang mangyari. Sa pagkakataong iyon,
Naisip ni Rai na hindi pa naisip ni Ariel na siya mismo ang gumawa ng hakbang. Pagkatapos, dumating ang ama ni Lilia nang malaman niyang magtatraining sila sa dungeon at pinaalalahanan silang maging maingat dahil posibleng may ibang trap na inihanda si George para kay Lilia. Sinabi niya sa kanya na kung maramdaman niyang delikado, agad siyang tumakas. Tiniyak ni Lilia sa ama niyang gagawin niya iyon, at pagkatapos ay umalis. Ngunit kalaunan, naramdaman ng ama ni Lilia ang lumalaking takot para sa kanya, pero napagtanto niyang kailangan niyang gampanan ang papel ng isang ama at tigilan ang pag-inom para maging malakas na fighter din siya. Lumipat sila sa competition arena kung saan nagaganap ang maraming laban, kabilang ang laban ni Lilia. Sa kasamaang palad, natalo si Lilia, na nagdulot sa kanya ng lungkot at pakiramdam ng pagiging mag-isa. Pagkatapos, lumapit si Ariel sa kanya upang aliwin siya at hindi maging malungkot, at sinabi na nais niyang makaharap siya sa combat qualifiers, na nagpa-feel kay Lilia na mabait siya sa kanya. Gayunpaman, pinayuhan ni Lilia si Ariel na maging maingat sa kanyang susunod na laban at hiniling ang kanyang tagumpay. Ibinahagi niya ang ilang detalye tungkol sa kalaban at ipinakita ang kanilang lakas upang magbigay babala. Pero hindi natakot si Ariel, sinabi niyang nakaharap na niya ang mas malalakas na fighters sa dungeon. Ipinaliwanag ni Lilia na malakas na fighter ito na gumagamit ng magic sa laban at ine-enchant ang kanyang espada para sa malalakas na palo. Nagulat si Ariel na may fighter na gumagamit ng magic sa kompetisyon, pero sinabi ni Lilia na pinapayagan ito ng guild kung nakarehistro sila. Tinawag na ang mga fighter sa arena, at hiniling ni Lilia ang good luck kay Ariel, na lumapit upang harapin ang kanyang kalaban. Sinabi ng kalaban na ayaw niyang marinig na natalo si Ariel dahil sa magic, sinasabing unfair ito dahil siya ay gumagamit ng magic. Ngunit may sariling dahilan si Ariel, sinabing mananalo ang co-fighter. Nagsimula ang laban at nagsimula ang kalaban na mag-shoot ng fireballs kay Ariel, pero magaling siyang nakaiwas hanggang sa makapag-atake siya. Hinarang ng babae ang strike ni Ariel at muntik na siya tamaan, pero nabigo. Napansin ni Ariel na ang kalaban niya ay may malalakas at kahangahangang skills habang sabay ginagamit ang magic at swordplay. Gayunpaman, hindi ma-evaluate ng babae si Ariel dahil iniisip niyang hindi pa siya sapat na malakas para masukat. Sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na strike, ine-enchant ang espada niya para maging fiery sword at nagbigay ng napakalakas na palo kay Ariel. Nagsimulang depensahan ni Ariel ang sarili, iniisip na malakas ang mga palo at hindi niya matutukoy kung saan manggagaling ang susunod na atake. Ngunit may matibay siyang skills, kaya nablock niya ang mga palo ng madali. Napansin niya na hindi ganoon kalakas ang kalaban at maihahambing sa skills ni Lilia, na sa puntong ito ay nagalit at na-offend, kaya ang babae ay nagalit din. Gayunpaman, ipinakita ni Ariel ang kanyang lakas, nagawa niyang alisin ang magic ng kalaban at gawing ordinaryong espada ang kanyang fiery sword, at agad siyang naglunsad ng atake, tamaan ang kalaban at naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Naisip ni Ariel na marami pa siyang maaaring matutunan sa Sword City at kung magsasanay siya, matututo rin siyang gumamit ng magic. Ilang araw ang lumipat tayo sa bahay ni Lilia kung saan sinusubukan niyang gisingin ang kanyang ama upang sumama sa kanya at panoorin ang huling laban ni Ariel laban sa kanyang bagong kalaban, ngunit ayaw pumunta ng kanyang ama at tumanggi. Sinubukan ni Lilia muli siyang kumbansihin, ngunit hindi pa rin siya pumayag. Sa puntong ito, inisip ni Lilia na baka natatakot ang kanyang ama na pumunta dahil baka makita niya si George, ngunit sinabi ng ama ni Lilia na tumahimik siya at hindi siya natatakot kay George. Inamin niyang hinawakan niya ang kanyang espada kahapon at hindi na siya tulad ng dati, nahihirapan na ring manalo sa Sword Cup. Ipinaliwanag ni Lilia na dapat niyang isaalang-alang ang mga hindi makapasok sa pangunahing torneo at hinikayat siyang maghanda agad upang makapunta at panoorin si Ariel. Sa tindi ng kanyang pagpipilit, hinawakan niya ang ama at hinayla siya doon. Habang papunta sila, tinanong ni Lilia ang ama kung palihim niyang pupuntahan ang laban kung hindi siya sasama, na nagulat sa ama at nagtanong kung bakit. Naalala ni Lilia ang training ng ama kay Rai at kung paano niya gustong makita ang pag-unlad ng kanyang mga kasamahan sa team, at ngayon ay masisilayan niya ang isa sa kanila sa kanilang huling laban, patuloy na umuunlad. Pagkatapos, lumipat tayo sa arena kung saan labis na kinakabahan si Ray hanggang sa lumapit si Ariel at tinanong kung bakit siya nag-aalala, ngunit sinabi ni Ray na huwag lang nakatayo roon. Umupo si Ariel sa harap niya. Sinabi ni Ray kay Ariel na ang kompetisyong ito ang pinakamahirap sa buong mundo kaya normal lang nakabahan, ngunit mahirap sa kanya na harapin ang isang taong wala siyang kaalaman tungkol dito, kaya nahihirapan siyang gumawa ng plano bago magsimula ang laban.
Inisip ni Ariel na natatakot si Rai na harapin siya sa final showdown. Sinubukan ni Rai na gumawa ng strike laban sa kanya, pero hinarang ni Ariel ang kamay niya sa sandaling iyon. Ipinahayag ang nakaraang laban, na nagpakita na ang kalaban ni Ariel ay si George, na nagdulot ng pagkabahala kay Rai para kay Ariel. Nang magsimulang kumilos si Ariel, hinawakan ni Rai ang kanyang kamay at pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil napakalakas na fighter si George. Lumipat si Ariel sa fighting arena upang harapin si George. Nandoon si Lilia upang cheer para sa kanya at tinawag siya, sinasabing alagaan niya si George. Nang lumitaw si George, mukhang napakakatakot niya, kaya nag-alala si Lilia, at nang makita ng ama ni Lilia si George at napansin ang kanyang nakakatakot na itsura, pinayuhan niya si Ariel na agad na lumayo dahil hawak ni George ang pinakamalakas na espada sa buong mundo. Tinanong ni Lilia tungkol sa pinakamalakas na espada sa buong mundo, at ipinaliwanag ng kanyang ama na ang espadang iyon ay naglalaman ng isang nakaselyong demonyo. Sa sandaling iyon, nagulat si George na may nakilala sa kanyang espada at tinanong ang ama ni Lilia kung siya ba ay mula sa Imperial Court. Namangha si Lilia na hindi nakilala ni George ang kanyang ama, ngunit naniwala ang ama ni Lilia na si George ay pinasok ng nakaselyong demonyo. Ayon sa alamat, ang espada na ginamit ng may-ari nito upang patayin ang demonyo ay naparusahan ng sumpa bilang paghihiganti at kailangang itago sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga sa Royal Storeroom. Nagtaka ang ama ni Lilia kung paano ito napunta rito, ngunit si George mismo ang nagbasag ng selyo na pumipigil sa kanya, na naghintay ng maraming daang taon hanggang sa mamatay ang lahat ng nakakaalala at maging bahagi ng nakalimutang kasaysayan. Alam niya na darating ang isang tao na hihingi ng kanyang kapangyarihan, ngunit wala siyang magagawa kundi maghintay hanggang sa may dumating upang pakawalan siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Duvet at sinabi na nais niyang mag-enjoy sa pagsira ng lugar at pagpapalaganap ng kaguluhan. Lumapit si Rai kay Ariel at sinabi sa kanya na iyon ay si Duyer. Nagulat si Ariel at tinanong si Rai kung kilala niya siya. Ngunit ipinaliwanag ni Rai na may napakahabang kasaysayan si Duyer dahil siya ay isang demonyong tinawag ng dakilang kasamaan noong sinaunang panahon at tila hindi siya isang alamat. Pagkatapos, dumami ang usapan tungkol kay Doy sa mga manonood dahil nakapatay na siya ng maraming tao noon, na nagdulot sa kanila ng takot at nagsimulang tumakbo palabas ng arena. Ngunit ang takot ng mga tao ang kinagigiliwan ni Duyer at mas gusto rin niyang marinig ang kanilang mga sigaw. Pagkatapos, ginamit ni Duyer ang kanyang kapangyarihan at ipinakita ang demonyong lakas na nagdulot ng ganap na pagkaselyado ng lugar upang walang makalabas sa kastilyo, na nagdulot ng matinding pangamba sa mga tao. Ganun pa man, labis na natuwa si George sa lahat ng ito dahil nakita niya na ito ang nararapat sa sangkatauhan, na kamatayan. Ngunit tumingin siya sa harap niya at nakita si Ariel na ganap na handa para sa kanya. Akala ni Duyer na si Ariel ay gustong mamatay dahil ipinipilit niyang hamanin siya. Ngunit sinabi ni Ariel kay Duyer na siya ay napatay na ng espada ng dakilang alamat at tiwala siyang kaya rin niyang patayin siya, at sinabi rin niyang siya ay hindi matatalo. Pinagtawanan ni Duyer ang sinabi ni Ariel at inamin na siya nga ay napatay na noon ng dakilang espada, ngunit wala na ito sa mga buhay. Wala nang sino man ngayon na makakatalo sa kanya, ngunit may nais si Ariel na mangyari sa Duyer. Una, na ang dakilang espada ay umiiral pa, at pangalawa, na kaya ni Ariel talunin si Doy. Ngunit itinuring ito ni Duyer na walang kabuluhan. Biglang umatake si Ariel kay Duyer nang may matinding lakas, ginamit ang kanyang bilis upang maghatid ng ilang suntok, na nagulat si Duyer sa lakas ni Ariel. Ngunit hindi na natiling nakatayo si Duyer at sinabi kay Ariel na huwag kalimutan na siya ang katawan ng Sword Emperor at umatake kay Ariel, naghatid ng malakas na suntok, naniniwalang napatay na niya siya. Nabigla si Duyer nang makitang hindi man lang nasaktan si Ariel at tinanong niya kung paano ito nangyari. Pero ang lakas at tapang ni Ariel ay galing sa training niya kasama si Ray na lalo lang nagpagalit kay Duyer, kaya umatake ito pero hindi niya matamaan si Ariel, at dito nag-ipon ng lakas si Ariel at sunod-sunod na inatake si Doy na nagtamo ng maraming tama hanggang sa maisip ni Doy na baka si Ariel ang Great Sword, ngunit sinabi ni Ariel na isa lang siyang mandirigmang walang klase bago niya ibigay ang huling atake na nagpabagsak kay Duyer at hindi na ito makagalaw. Lumapit si Ariel at naisip niyang hindi na makakilos o makakalaban si Duyer. Pero sinabi ng demonyo sa sarili niya na kailangan niyang lumipat sa ibang katawan para makatakas at nagsimulang maghanap ng may matibay na pangangatawan at napili niya ang ama ni Lilia.
Kaya habang sinusuri ni Lilia sina Ariel at Rai ay nalaglag ang espada ni George at bigla siyang inatake pero nasalag ito ng ama niya na siyang naging dahilan para mapasok ng demonyo ang katawan nito at naging demonyo na kamukha ng ama ni Lilia at tinakot si Ariel na kung hindi siya papayagan ay papatayin niya si Lilia. Dito naisip ni Ariel na dapat pala sinira na niya ang espada at hindi pinatay si George. Pero sinabi ng demonyo na hindi niya magagawa iyon dahil papatayin niya ang fiancé niya. Na ikinagulat ni Ariel dahil hindi naman niya fiancé si Lilia. Pero sabi ng demonyo ay kinuha niya ang alaala ng ama kaya naniwala siyang si Lilia ay fiancé ni Ariel. Dahilan para mahiya si Lilia at pakiusapan ng demonyo na huwag itong sabihin. Pero dito nangako si Ariel sa demonyo at kay Lilia na papatayin niya silang dalawa. At sinubukan siyang pigilan ni Rai, kaya tinanong ng demonyo kung wala ba talagang pakialam si Ariel kay Lilia. At sinabi ni Ariel na wala siyang pakialam at dapat pinapatay ang mga taong walang silbi. Na siyang pinakamalalang salita na narinig ni Lilia mula sa kanya. Kaya tinanong ng demonyo si Lilia kung fiancé ba talaga siya ni Ariel o hindi. At umiiyak na sinabi ni Lilia na nasa isip niya lang iyon at gusto niya lang sana pero hindi talaga siya asawa ni Ariel. Na ikinagalit ng demonyo at tinawag siyang basura at tinanong kung bakit pa niya dapat buhayin ito. Kaya naisip ni Ariel na kasalanan ni Lilia kung bakit nangyari ito. Pero si Ray ay naniniwalang hindi kayang patayin ng demonyo si Lilia. Ngunit sinabi ng demonyo na kaya niyang gawin iyon at pupunitin niya ang dalaga, pero biglang tumigil ang katawan niya at lumitaw ang tunay na ama ni Lilia na pumipigil sa katawan niya at hindi hinahayaan ang demonyo na kontrolin siya ng tuluyan at nabasag ang tali sa kanyang anak, at tinanong ni Ray kung ano ang nangyayari. Pero naisip ni Ariel na kabaligtaran ito ng nangyari kay George dahil hindi nagbago ang ama ni Lilia kahit na sinasaniban siya. Habang lumalaban sa loob ang ama ni Lilia, naniwala si Lilia na mas malakas ang kanyang ama kaysa kay George. Ngunit sinabi ng demonyo sa ama ni Lilia na hayaan siyang gamitin ang kanyang katawan upang makuha ang kapangyarihan at maibalik ang kanyang kadakilaan. Ngunit tumanggi ang ama niya at sinabi na kung sandali lang ang nakalipas ay baka pumayag siya, ngunit matapos makilala si Ariel, sigurado na siya na kaya niyang maibalik ang kanyang kadakilaan nang hindi umaasa sa iba, kaya pinakiusapan niya ang demonyo na lumabas sa kanyang katawan at itinapon ang espada, na lumipad patungo kay Ariel na handa na at pinagsalubong ito ng isang tama na tuluyang nagpabagsak sa espada at natalo ang demonyo, na nagtanggal ng itim na mana at nagbukas ng mga labasan.